73 ang kumpirmadong patay at 8 ang nawawala sa pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Davao de Oro noong gabi ng February 6. Isang trahedya na hindi raw sana nangyari kung natuto na ang lokal na pamahalaan sa mga nangyaring landslide sa lugar sa mga nakalipas na taon. August 2007, 7 ang namatay sa landslide habang 25 naman ang nasawi sa pagguho rin ng lupa noong September 2008. Matapos ang dalawang trahedyang ito, idineklara ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR ang lugar bilang isang critical area at no-build zone. Kaya inilabas ng pinuno ng Mansaka Ancestral Domain Management of Mako Incorporated ang kanyang himutok sa lokal na pamahalaan ng Bako at sa DENR sa huling pagdinig ng House Committee on Disaster Resilience sa Mako landslide tragedy. Kung hindi pa gumuho ang bundok, hindi ko malalaman na no-build zone area pala ang nasabing lugar. Walang abiso ang MJB at hindi man lang kami binigyan ng kopya at walang public hearing ang aming butihing mayor at wala sanang mga buhay na nawala. Hindi rin lubos maisip ni Alfonso kung paano pinayagan na magtayo ng mga istruktura sa lugar gaya na lang ng mga bahay, barangay hall, eskwelahan pati na ang terminal ng bus ng Apex Mining kung saan 3 bus at isang jeep na may sakay ng mga empleyado ng minahan ang natabunan sa pagguho. May personal knowledge ang mayor dyan. Bakit mo hinayaang magpatayo? Alam mo naman na no-build zone ang area na yan. Hindi natin masabing walang negligence sa part ng LGU. Sagot ni Mako Mayor Voltaire Rimando, wala siyang pinayagan na magtayo ng mga struktura sa Barangay Masara. Nagpasa pangaraw ng resolusyon ng LGU para sa permanent relocation. Pero hindi umubra ang kanyang depensa kay Congressman Erwin Tulfo na siyang naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang trahedya. Hindi po magtatayo ng bahay doon, Mr. Chair, kung hindi mo binigyan ng mga building permit. Yes, Your Honor, wala akong binigyan dyan na building permit. Kaya nga, Mr. Chair, wala kayong ginawa. Your Honor, may marching order ako niya na we have to strictly comply and follow the recommendation na no-build zone yung... Pero nang hingan na siya ng komite ng patunay ng issuances ng sinasabi niyang direktiba, Nakatanggap siya. That's my assumption, Your... Wag mo sabihin assumption. Either binigay mo o hindi mo binigay. Ano ba talaga? Binigay ko, Your Honor. May nagsisinungaling dito eh. Now, you tell me, Barangay Chairman, binigyan ka ba o hindi ng notice nitong mayor? Sa totoo lang po, wala pa talaga akong natanggap. Buhay po ang pinag-uusapan natin dito. 100 plus ang nawala. Natabunan sila dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Now, you tell me directly, did you or did you not give a issuance an order dyan po sa barangay captain natin? Did you or did you not? When I received advisory from the FGB, so yun ang... Mayor, bigyan niyo kami ng papeles. hindi na rin naitago ni Congressman Zia Alonto Adyong, Vice Chairperson ng komite, ang kanyang pagkadismaya kay Mayor Rimando matapos magpresenta ng maling dokumento sa komite. At the very least, Mayor, may negligence sa part nyo. You prove us wrong. This is your opportunity to prove us wrong. Now, I ask you if you can provide us the copy of your issuances. You gave me a presentation of NDR OCD. My goodness, Mayor. Sir, halatang-halata nagsisinungaling ka at niloloko mo itong komite na ito. Yung sinasabi mong issuances, Facebook, where the hell is the resolution? Nasaan? You cannot provide a resolution, right? Kasi wala. Lumabas din sa pagdinig ang kapabayaan ni Masara Barangay Chairman Douglas Dumalagan Jr. na nasa likod ng pansamantalang pagbubukas ng Masara Elementary School kahit pa nalaman niya na ang lugar ay no-build zone. Nang dumating yung 2017, doon pa ako nakahawak ng dokumento na no-build zone. Yung bigay ng MGB po na 2008 pa. But sometime in 2017, may nag-reopen ng school. Diba? Tama po ba? Opo. Yung rason kung nag-reopen ng school, it's because nag-request ang barangay council ng temporary kasi nakabalik ang mga residente doon.
Lahat ho kayo may pagkukulang. Bagamat hindi napatawan ng contempt ang dalawang lokal na opisyal, nagkasundo ang buong komite na irekomenda sa DILG ang 1 buwang suspensyon. Ang fault po dito, yung mayor po natin at ang barangay captain po, pinabayaan na dumami ng dumami ang bahay despite the fact na meron pong no-build zone. Hindi ho kasi po pwedeng palagpasin ho ito, may namatay ho eh. 102 po yun eh. Ano na lang ho sasabihin ng mga manunood ng hearing na ito na nagkwento-kwentuhan lang tayo rito. Dapat po lagi hong ganito pa nagkaroon po ng investigasyon ng Kongreso, ang Senado, meron hong mga resulta. Dominic Almelor, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.